Rest day na naman ng mga OFW sa Japan na nagtatrabaho ng marangal para sa mga pamilyang mahal. At meron kami ngayong munting handog para sa dalawa naming katrabaho na malapit ng ikasal. Outfit check muna! Hi dear! Ako nga pala si Jeya, isang OFW dito sa Japan. Alam mo ba dear, yasumi namin ngayon o rest day namin lahat ngayon sa company. Wala kaming pasok, kaya naman tara, samahan nyo kami sa hinanda naming munting sorpresa para sa aming dalawang katrabaho. Sakto, ang ganda ng weather ngayon, hindi pa masyadong mainit. Alas 3 yung usapan namin pero eto mag-aalas 3:30 na, paalis pa lang ako ng bahay. Alam mo na, kahit nandito na tayo sa Japan, Filipino time pa rin. Malapit lang sa bahay namin yung paggaganapan namin ng munting sorpresa, kaya naman nandito na ako ngayon sa round 1. Para sa hindi familiar sa round 1, isa itong indoor entertainment center. Marami ditong pwedeng gawin na mag-e-enjoy ka talaga, katulad na lang nitong napakaraming mga claw machines. Isa lamang ito sa maraming pwedeng paglibangan kapag nandito sa round 1. Pag-akyat ko sa second floor, nandito na iba naming mga kasama. Dito sa round 1, meron ding mga karaoke. At doon nga namin gaganapin yung munting sorpresa para dito sa aming mga soon-to-be bride. At dito sa lugar na to, bukod sa iba't ibang arcade, pwede kang mag-bowling, pwede kang mag-billiards, pwede kang mag-karaoke at iba pa. Naniningil na pala yung aming treasurer para sa aming ambagan. Nagpunta kami dito ng walang reservation. Buti na lang ay napakiusapan namin na kung pwede namin magamit yung malaking room para sa karaoke. Yung dalawa kong senpai ay umorder na para sa drink bar. 550 yan ang top up para sa unlimited na drinks. So bali ito yung nakuha naming room. Good for 10 packs above to. Pagpasok ko nga, nagkakantahan na yung iba naming mga kasama. At eto pala yung mga hinanda naming pagkain. Nagkanya-kanya lang kami ng dala ng pagkain. Tapos sa may banda rito may nakakatakot na bagay. Pagpasok ng unang soon-to-be bride, nagulat siya dahil meron pang paganito sila senpai. Hindi nga kasi nila alam na may paganito kami, basta ang usapan lang mamamasyal sana. Very supportive yung mga senpai ko dyan, sila talaga yung nagkabit ng sash. Ito nga pala si Josa, ang unang bride-to-be, at nagulat siya sa kanyang nakitang cake. Sino ba namang hindi? Kahit ako nagulat eh. Wala eh, kahit kami nga tawang-tawa dyan eh, nakakaloka pala yan. Makalipas ang ilang saglit, dumating na rin yung second bride-to-be namin. Nagulat din siya, bigla na lang may nagkabit ng belo sa kanya. At syempre, meron din siyang flowers and sash. Alam nyo dear, ang swerte din namin sa mga senpai kasi napaka-supportive nila at hands-on dito. Tapos eto naman yung reaction niya nung nakita niya yung cake niya. Tawan-tawa talaga kami sa kanya. Para naman kasi talagang kakaiba yung itsura nitong cake na to. Parang may pinagdaanang hindi maganda. Pero ang galing din talaga ni Kimberly. Siya kasi yung gumawa niya. Pasensya na po sa mga bata kung may nanonood na mga bata ha. Rated SPG yata to, kaya wag na muna kayong manood. Nag-agawan pa yan sila oh. Sobrang nakakatawa. Nakakatuwa lang kasi mukhang successful naman yung aming sorpresa. Ang saya lang kasi talaga, syempre mawawala ba dyan yung picturan. After ng mga picturan, nag-pray na kami para makapag-start na. Lord, idas mo po, Panginoon, ang mga taong ikakasal, Lord God, kay Lisa Shane, at kay EJ, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang tumugon, Panginoon, sa mga pangangailangan nila. At Lord, ang kanila din magpapangasawa, Panginoon, ay gabayin niyo, Panginoon, Lord God. Ang swerte din namin today kasi rest day namin lahat ngayon sa trabaho. Kaya napull off namin tong munting sorpresa. Pagkatapos namin mag-pray, syempre, ano pa ba ang susunod? Kainan na. Alam nyo ba dear na dito sa Japan, pwede rin magpakasal ang mga trainee. Pero yung bagay na yon ay hindi ko alam kung ano yung mga proseso. Alamin nyo na lang siguro kapag gusto nyo rin magpakasal dito. Pagkatapos namin magpakabusog, it's karaoke time. Isa ito sa mga paborito nating mga Pilipino. At dito sa Japan, bilang OFW, isa ito sa mga nagpapakalma sa amin. Nakakawala ng stress at pagod, lalo na kapag may mga ganito pang kalokohan. At itong babaeng nakapalda nung barbecue party namin, hinawakan niya na naman ulit yung beat. Bakit kaya kadalasan kapag may mga bridal shower, may mga ganitong bagay? Nakakatakot kaya? Gusto ko lang din banggitin na hindi pala kami uminom ng alak dito, pero party-party to the highest level. Tamang juice lang, kape, tsaka tea. Wala nga talagang uminom ng alcohol. Pero ang saya-saya. Nagkakaedad na kasi tayo kaya tigilan na yung alcohol. Partida, wala pang alak yan. At ito namang treasurer namin, sobrang seryoso siya sa paniningil at pagkwenta. Pagkatapos namin magsayawan ng bonggang-bongga, nako, nawala na kami agad ng energy. Grabe na talaga yung mga trentahin ngayon, masyado nang mabilis mapagod. Pero tuloy pa rin yung kantahan, syempre. Makalipas pang ilang saglit ay nagpaalam na akong maunang umuwi dahil may pasok pa ako kinabukasan, sila wala. Ang laking bagay din talaga sa mental health kapag may mga ganitong kasayahan. Nakakapag-relax kahit papano at nakakatawa ng malakas. Hanggang dito na lang muna, maraming salamat sa panonood.